Kamusta mga kasaliksik? Ayon kay Carl Oskar Bolin, ang Sweden's Civil Defense Minister, dapat paghandaan ng mga mamamayan ng Sweden ang posibilidad ng digmaan. Ito ay lalo pang binigyang diin ng Commander-in-Chief ng militar, si General Michael Biden, na nagsabing kinakailangan ng lahat na maging handa sa posibleng pag-atake, lalo na mula kay Putin. Ang mga pahayag na ito ay nagdulot ng takot at pangamba sa ilang bahagi ng bansa. Ang dating Prime Minister na si Magdalena Andersson ay nagpahayag naman ng pagtutol, siya sabing hindi pa naman malapit ang digmaan. Samantala, iniulat ng isang children's rights organization na BRIS ang pagtaas ng mga tawag mula sa mga batang nag-aalala tungkol sa posibleng digmaan, isang bagay na hindi pa nila nararanasan bago ang pahayag ni Bolin. Para kasi kina Bolin at President Biden, ang mga babala ay hindi lamang kinakailangan, kundi ito ay isang wake-up call upang siguraduhing handa ang Sweden sa anumang banta mula sa Russia. Matapos ang pananakop ng Russia sa Ukraine, maraming bansa sa Europa ang nagising sa realidad na may isang leader na handang sumakop ng mga teritoryo. Si Putin, na abala sa labanan sa Ukraine, ay nagbigay ng military advantage sa pamamagitan ng pagkuha ng Avdiivka. Ngunit inaasahan na matatali siya sa labanan doon hanggang sa katapusan ng 2024 o mas matagal pa. Depende sa suporta na matatanggap ng Ukraine mula sa mga Western allies nito. Dahil dito, nakita ng Sweden ang pangangailangang maghanda laban sa Russia. Kaya naman noong Marso 22, 2023, opisyal na inaprobahan ng mga mambabatas ng Sweden ang kanilang aplikasyon para sumali sa NATO, na isang hakbang upang palakasin ang kanilang depensa. Bagamat inimbitahan ng NATO ang Sweden na sumali sa kanilang Madrid Summit noong Hunyo 2022, tumagal pa ng halos 2 taon bago tuluyang maging miyembro ang Sweden. Nagkaroon ng balakid mula sa Hungary na may ugnayan sa Russia at humadlang sa agarang pagsali ng Sweden. Bagamat sinasabi ng NATO na walang direktang banta ang pagsali ng Sweden sa NATO, masyado namang hayagan ang mga babala ng Russia tungkol sa sinasabi nilang pag-rebalance ng sitwasyon kung magtayo ng military infrastructure ang NATO sa Sweden o sa kalapit nitong Finland, na miyembro na ng NATO mula pa noong Abril 2023. Sa wakas, formal na sumali ang Sweden sa NATO noong March 7, 2024 na nagpapakita ng kanilang determinasyon na protektahan ang kanilang bansa laban sa anumang banta mula sa Russia. Sa isang interview ni Putin, nagsimula siya sa isang malalim na talakayan tungkol sa kanyang sariling interpretasyon ng kasaysayan ng Europa na ginamit niya upang bigyang katwiran ng kanyang pagsalakay sa Ukraine. Isa sa mga binanggit niya ay ang Kiev at Rus, mga makapangyarihang bansa noong medieval period na sumasaklaw sa mga teritoryo ng Ukraine, Belarus at Russia. Para kay Putin, ang pagbabalik tanaw sa kasaysayan ay tila nagbibigay ng lehitimasyon sa kanyang mga aksyon. Isang bagay na maaaring magdala ng takot sa Sweden, lalo na't merong sariling mahaba at masalimuot na kasaysayan ng bansang ito ng pakikidigma laban sa Russia. Noong 1807, sa kasagsagan ng kapangyarihan ni Napoleon sa Europa, nakipagpulong ang Russian Tsar Alexander I kay Napoleon matapos ang matagumpay na pananakop ng France sa Prussia. Nag-usap sila upang bumuo ng mga plano para sa isang bagong kaayusan sa Europa, kung saan bahagi ng kasunduan ay ang paghahati ng kontinente sa mga rehiyon na pamumunuan ng Russia at France. Bilang bahagi ng kasunduan, napasailalim sa kontrol ng Russia ang Finland, na noon ay teritoryo ng Sweden. Kasunod nito, nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng Sweden at Russia, kung saan nagtagumpay ang Russia at napilitan ng Sweden na makipagkasundo noong September taong 1809. Ang resulta, nawala sa Sweden ang Finland at ang Ireland Islands, na nagwakas sa halos 600 taon ng pagsasama sa pagitan ng Sweden at Finland. Ang pagkawala ng Finland sa ilalim ng kontrol ng Sweden ay nagbigay daan sa pagbuo ng sariling pambansang pagkakakilanlan ng Finland, kahit pa ito'y nananatiling nasa ilalim ng impluwensya ng Russia sa loob ng higit 1 siglo. Ang impluwensyang ito ay nagpatuloy hanggang sa sumiklab ang
Bolshevik Revolution noong 1917 na nagbigay daan sa Finland upang ideklara ang kanilang kalayaan noong Desyembre ng parehong taon. Makalipas ang halos 18 buwan, kinilala ng Estados Unidos ang kalayaan ng Finland na naging mahalagang bahagi ng pagbuo ng Scandinavia na kilala natin sa kasalukuyan. Ang kwentong ito ay mahalaga dahil ipinapakita nito na mayroong matagal ng ugnayang militar ang Sweden at Russia na maaaring magdulot ng pangamba sa kasalukuyang konteksto. Sa kabila ng pagiging bahagi na ng nakaraan ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa at ang matagal ng pagkilala sa Sweden at Finland bilang magkahiwalay na mga bansa sa ika-21 siglo, nananatili naman ang takot na muling babalukturin ni Putin ang kasaysayan upang bigyang katwiran ang kanyang mga aksyon. Kung paano niya ginawa ito sa Ukraine, maaari ding magdulot ng pangamba na ang parehong taktika ay maaaring gamitin laban sa Sweden at Finland, lalo na't may kasaysayan ng pakikipagtulungan ng dalawang bansa sa paglaban sa Soviet Union na dati namang pangalan ng Russia. Noong 1939, nagsimulang maghinala ang Finland na muling sasakupin sila ng Soviet Union, lalo na matapos mawala ng kontrol dito ang Soviet Union, mahigit 2 dekada na ang nakalilipas. Nag-aalala rin ang Soviet Union dahil sa kalapitan ng Finland sa kanilang teritoryo, dahil maaaring gamitin ito ng iba pang mga bansa bilang base para atakihin sila sa hinaharap. Ang takot na ito ay katulad ng mga pangamba ni Putin ngayon sa posibilidad na maging miyembro ng NATO ang Finland at Sweden. Noong Nobyembre ng parehong taon, kinumpirma ng Soviet ang mga hinala ng Finland nang sakupin nila ang maliliit na bansa. 3 buwan bago ang pagsalaki ni Adolf Hitler sa Poland. Bagamat mas malakas ang puwersa ng Russian Army, nagawa ng Finland na labanan sila sa tulong ng Sweden na nagbigay ng military aircraft sa panandaliang digmaan. Sa kabila ng tapang ng Finland, napilitan silang makipagkasundo sa Soviet Union dahil sa labis na pagkapagod at dami na ng nasawi sa gera. Sa ilalim ng Treaty of Moscow, isinuko ng Finland ang 11% ng kanilang teritoryo at natapos ang digmaan kung saan muling nagtagumpay ang Soviet Union laban sa Finland at Sweden. Makalipas ang ikalawang digmaang pandaigdig, patuloy na nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng Sweden at Russia, lalo na matapos ang ilang insidente tulad ng pagbagsak ng 2 Swedish aircraft sa Baltic Sea noong 1952 na inako lamang ng Soviet Union noong 1991. Isang insidente rin ang nagdulot ng pangamba kung saan isang Soviet submarine na may mataas na radiation ang sumadsad sa baybayin ng Sweden na pinaghihinalaang may nuclear device. Pagsapit ng 2024, bagamat humupa na ang tensyon mula sa Cold War, patuloy pa rin ang pangamba ng Sweden sa posibilidad na pagsalakay ng Russia, lalo na't naging miyembro na sila ng NATO. Ang kanilang kalapitan sa Russia, kasama ang Finland, ay nagdudulot ng pangamba na maaaring gawing base militar ang kanilang teritoryo para sa military infrastructure ng NATO na maaaring magdulot ng mas matinding reaksyon mula sa Russia. Bukod pa rito, kilala si Putin sa paggamit ng kasaysayan bilang dahilan sa kanyang mga kasalukuyang aksyon tulad ng makikita natin sa Ukraine. Dahil dito, hindi malayong isipin na maaaring magsimula ng pagsalakay ang Russia laban sa Sweden, lalo na kung magtagumpay si Putin sa Ukraine. Bagamat hindi pa ito prioridad, ang pagiging bahagi ng Sweden sa NATO ay posibleng maglagay sa kanila bilang isa sa mga pangunahing kalaban ng Russia, ayon sa pananaw ni Putin. Ang Sweden ay kilala bilang isa sa mga pinakakonektadong bansa sa mundo. Ngunit ang mataas na antas ng konektibidad na ito ay nagdadala rin ng mga seryosong banta, lalo na sa larangan ng cybersecurity. Ayon kasi sa ulat ng SOPO Sweden, tumaas ang mga ransomware attacks sa bansa ng 144% mula 2019 hanggang 2023 na nagpapakita ng kahinaan ng bansa pagdating sa cyber defenses. Ang malawakang paggamit ng internet at remote access sa trabaho ay naglalagay sa Sweden sa mas mataas na panganib ng cyber attacks na maaaring magdulot ng malaking pinsala, hindi lamang sa mga negosyo kundi pati na rin sa kanilang military
at kritikal sa infrastruktura. Ang Swedish Security Service ay nagbababala din ng patuloy na military build-up ng bansa ay posibleng magdulot ng mas marami pang cyber attack, lalo na't maraming mga entity ang ngayon ay kasama na sa saklaw ng pambansang seguridad ng bansa. Kumbaga, hindi na rin talaga nila nasisilip pa kung sino-sino ang mga taong nakakapasok at nakakapaglabas ng impormasyon mula sa bansa nila. Isa sa mga bansa na kilala sa paggamit ng cyber attacks ay ang Russia, na noong nakaraan ay inatake ang Ukraine 1 oras bago ang aktwal na paglusob nila. Dahil dito, nagiging mas mahalaga para sa Sweden na maging handa sa posibleng digmaan laban sa Russia. Hindi lamang dahil sa pagiging miyembro nito ang NATO, kundi pati na rin dahil sa kanilang kahinaan sa larangan ng cybersecurity. Upang tugunan ng mga banta, ang Sweden ay nagdagdag ng malaking pondo para sa kanilang military. Noong September 2023, inanunsyo na magdaragdag ang bansa ng 700 million crowns, humigit kumulang 4.3 billion pesos sa kanilang military budget, na nagdala sa kabuoang gastusin ng bansa para sa depensa sa 119 billion crowns, humigit kumulang 740 billion pesos para sa 2024. Kasama rito ang pagbili ng mga bagong kagamitang militar tulad ng Panzer Tarangbil, 300 vehicles at Archer artillery delivery systems mula sa mga kilalang tagagawa tulad ng Protreya at BAE. Ang mga pagbiling ito ay bahagi ng mas malaking plano ng Sweden na palakasin ang kanilang depensa at maging mas handa sa posibleng pagsalakay. Bukod pa rito, ipinapakita rin ng Sweden ang kanilang suporta sa Ukraine bilang bahagi ng kanilang estratehiya na pababae ng banta mula sa Russia. Noong Pebrero 2022, nagbigay ang gobyerno ng Sweden ng karagdagang $693 million, humigit kumulang 39 billion pesos na tulong sa Ukraine bilang bahagi ng kanilang ika-15 na support package para sa bansa. Bagaman hindi kasing laki ng military budget ng Russia na umaabot ng $160 billion o 9.2 trillion pesos noong 2023, ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng determinasyon ng Sweden na palakasin ang kanilang depensa. Sa kabila ng mas maliit na budget kumpara sa Russia, ang pagiging miyembro ng Sweden sa NATO at ang kanilang patuloy na pagtaas ng military spending ay nagpapalakas sa kanilang posisyon laban sa anumang posibleng agresyon mula sa Russia. Ang kombinasyon ng mga hakbang na ito ay nagpapakita na handa ang Sweden na ipagtanggol ang kanilang teritoryo at interes sa harap ng mga banta sa seguridad, lalo na mula sa mga bansang may kakayahang magsagawa ng malawakang cyber attacks. Noong 2010, tinanggal ng Sweden ang kanilang military service program na naging sanhi ng malakihang pagbaba ng bilang ng kanilang mga sundalo. Ngunit hindi naman ito nagtagal at muling ibinalik ang conscription noong 2018, bagamat ito ay isang voluntaryong programa lamang. Subalit dahil sa lumalalang sitwasyon sa Ukraine at sa aplikasyon ng Sweden para maging miyembro ng NATO, tumaas ang bilang ng mga nagko-conscript ng 30% noong 2023. Ayon sa ulat, balak ng bansa na itaas pa ang bilang ng mga conscripts sa 10,000 pagsapit ng 2030 bilang paghahanda sa anumang posibleng pag-atake. Bilang bagong miyembro ng NATO, aktibong pinapalakas ng Sweden ang kanilang militar, ngunit piniling hindi muling buhayin ang kanilang nuclear program na kanilang itinigil noon pang 1960s. Sa halip, nananatili silang committed sa ginagawa nilang nuclear disarmament. O ito yung tipo ng batas kung saan tumatanggi ang bansa na gumawa ng isang nuclear weapon dahil alam naman nilang magdudulot lamang ito ng isang mas malaki at malawak na problema. Ngayon nga ay umaasa lamang sila sa proteksyon ng kanilang mga kaalyadong nuclear powers tulad ng France, US at UK, sakaling magkaroon ng banta mula sa Russia. Sa kabila ng mga hamong kinakaharap, determinado ang Sweden na palakasin ang kanilang depensa at maging handa sa anumang sitwasyon. Kung sakaling magkaroon ng digmaan sa pagitan ng Sweden at Russia, malamang na mahirapan ng Sweden kung ito'y lalaban ng mag-isa. Ang military ng Russia ay napakalakas at kahit pasubukan ng Sweden na gawing isang digmaang napakahaba
at magastos tulad ng nangyayari sa Ukraine, mahihirapan pa rin itong manalo. Gayunpaman, hindi nag-iisa ang Sweden. Bahagi na ito ng isang military alliance na handang sumaklolo sakaling pasukin ito ng Russia. Kung magpapahintulot pa nga ang Sweden na magtayo ng mga NATO military infrastructure sa kanilang teritoryo, lalo pang magagalit si Putin. Ngunit hindi tulad ng Ukraine na hindi miyembro ng NATO at walang proteksyon ng Article 5 ng NATO Charter, ang Sweden ay may mga kaalyado na obligado ng sumama sa laban kung sakaling sakupin ito ng Russia. Kaya sa iyong palagay, posible bang salakayin ng Russia ang Sweden? Ano ang maaaring mangyari kung sakaling magdigmaan ng Russia at Sweden? I-comment mo naman sa baba ang iyong opinion.